Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay Genesis, Kabanata 49, talata 1 hanggang 7. Ang pahayag ni Jacob tungkol sa kanyang mga anak. Ipinatawag ni Jacob ang kanyang mga anak at sinabi, "Lumapit kayo sa akin at sasabihin ko sa inyo ang mangyayari sa inyo sa hinaharap. Kayo mga anak, magsilapit sa akin. Akong inyong ama ay sumandaling dinggin. Si Ruben ang aking panganay na anak. Sa lahat kong supling ay pinakamalakas. Mapusok ang loob, baha ang katulad, bawat madaanan ay sumasambulat. Sa kabila nito'y hindi kasisikat, hindi mangunguna, hindi matatanyag. Pagkat ang ama mo ay iyong hinamak, dangal ng aliping asawa ko ay iyong winasak. Simeon at Levi na magkapatid, ang sandata ninyo'y ipinanlulupig, sa usapan ninyo'y di ako sasali, sa inyong gawain hindi babahagi, kapag nagagalit agad pumapatay, lumpo pati hayop kung makatuwaan. Kayo'y susumpain sa bangis at galit, sa ugali ninyo na mapagmalabis. Kayo'y magkawatak-watak sa buong lupain, sa buong Israel ay pangangalatin. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito po ang aking daily devotion sa Book of Genesis chapter 49 verse 8 to 14. Ikaw naman, Judah, ay papupurihan ng iyong mga anak ng ina mong mahal. Hawak mo sa liig ang iyong kaaway. Lahat mong kapatid sa iyo'y gagalang. Mabangis na layon ang iyong larawan. Muling pagkukubli matapos pumatay. Ang tulad ni Juday, leyong mahihimlay, walang mangangas lumapit sino man. Sitrong sa gisag ng lakas at kapangyarihan, sa kanya kailanmay hindi lilisan, ang bansa sa kanya'y magkakaloob. Mga angkan sa kanya'y maglilingkod. Batang asno niya doon natatali sa puno ng ubas na tanging pinili. Mga damit niya'y doon nilalabhan sa alak ng ubas na lubhang matapang. Matay namumula dahilan sa alak. Ngipay pumuputi sa inuming gatas. Sa baybaying dagat doon ka sibulot. Ang sasakyan dagat sa iyo'y kakandong. Ang iyong lupa ay aabot sa Sidom. Malakas na asno ang katulad mo, Isakar. Ngunit sa kulungan ka maglulumagak. Amen po. Isang mapagpalang araw pong muli sa ating lahat. Akin pong muling ibabahagi sa inyo ang pang-araw-araw kong gawain mula sa salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa ika-49 ng Genesis, versikulo 15 hanggang 21. Ang hula ni Jacob sa kanyang mga anak. Nang kanyang makita yaong pahingahat, ang lupain dooy tunay na mainam. Tiniis na niyang makuha sa pasan, napaalipin na kahit mahirapan. Si Dan ay magiging isang pangunahin, katulad ng ibang puno ng Israel. Ahas na babagsik sa tabi ng daan, na handang tuklawin kabayong daratal, upang maihulog yaong taong sakay. Sa pagliligtas mo, O Diyos, maghihintay. Hahangarin ni God na mga tulisan, lalabanan niya at magtatakbuhan. Ang bukid ni Aser ay pag-aanihan ng mga pagkain ng taong marangal. Si Neftali naman ay tulad ng usa, malayat, ang dalang balitay maganda. Ito po ang mga salita ng Diyos. Salamat po sa Diyos. Amen. Ang aklat ng Genesis, Kabanata 49, versikulo 22 hanggang 27. Si Jose na may baging na mabunga sa tabi ng bukal nakatanim siya, pakit sa pader ang pagtubo niya. Mga mangangaso ang nagpapahirap, hinahabol siya ng palasot sibat. Subalit ang iyong busog ay mananatiling malakas, ang iyong mga bisig ay palalakasin, ang dahilan nito ay ang Diyos ni Jacob, pastol ng Israel, matibay na muog. Diyos ng iyong amay siyang sasaklolo,
Ang makapangyarihang Diyos magbabasbas sa iyo, magbuhat sa langit, bubuhos ang ulan, malalim na tubig sa lupa'y bubukal. Dibdib na malusog, pati bahay batet pagpapalain din at kanyang babasbasan. Marami ang ani, bulaklak gayon din. Maalamat na bundok ay pagpapalain, pati mga burol magkakamit aliw. Pagpapalang ito nawa ay makamit ni Jose, nawalay sa mga kapatid. Tulad ni Benjamin, lobong pumapatay, sumisila ito ng inaalmusal, kung gabi ang huli pinaghahatian. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Our devotions for today is from the book of Genesis chapter 49 verse 28 to 33. Ang lahat ng ito ang 12 angkan ng Israel, at ito ang salita ng ama nila sa kanila, at sila'y binasbasan. Bawat isa'y binasbasan ng ayon sa basbas sa kanya-kanya. At kanyang pinagbilin sa kanila at sinabi sa kanila, ako'y malalakip sa aking bayan, ilibing ninyo ako sa kasamahan ng aking mga magulang sa yungib na nasa parang ni Efron na Heteo. Sa yungib na nasa parang ng Mekpela na nasa tapat ng Mamre, sa lupain ng Kanaan na binili ni Abraham na kalakip ng parang kay Efron na Heteo na pinakaaring ilibingan. Na doon nila inilibing si Abraham at si Sarah na kanyang asawa, na doon nila inilibing si Isaac at si Rebecca na kanyang asawa, at doon ko inilibing si Leah. Sa parang at sa yungib na nandoon na binili sa mga anak ni Het. At nang matapos si Jacob na makapagbilin sa kanyang mga anak, ay kanyang itinaas at itinikom ang kanyang mga paa sa higaan, at nalagot ang hininga at nalakip sa kanyang bayan. This is the word of God.